Bukas na, Bella. Bukas na. Paano ito mapupunta sa ano? Ha? Ulitin mo. Okay na po, Tito. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid na inyo pong napapanood at napapakinggan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa bayan po napapanood tayo sa Channel 224 ng Sky Cable at nasusundan po ang ating palatuntunan maging sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Sa buong mundo po tayo ay masusundan sa pamamagitan ng ating Facebook Live dito po sa ating impilan at maaari kayong magbigay ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Pasensya na po mga kaibigan at medyo ilang araw tayo nawala dahil napakarami pong mga pagbabago. Napakarami pong mga announcement, mga pagbabago sa ating gobyerno Yes po. tungkol po sa mga policy na kanilang ipinatutupad patungkol po dito sa pagkakadeklara ng nationwide state of health calamity, mga kaibigan, no? Katulad ng nangyayari kapag may kalamidad. Unang-una na nga po, yung mga nasa media naguguluhan din sapagkat nagpatupad sila na ito daw pong mga nasa media kinakailangan pang kumuha ng accreditation mula sa PCOO sa Malacanang, mga kaibigan. Kaya't atubili kami na lumabas ng bahay sapagkat baka mamaya ay hindi rin kami makarating doon. Unang-una, yung pong mga sinet up na checkpoint ay hindi po yata maayos ang pagkaka-set up ng mga checkpoint, mga kaibigan. Kaya napakahaba ng pila. Kung matatandaan ninyo ito rin yung sinabi natin, mga kaibigan. Ito rin ho yung sinabi natin na sa ilang nakaraang programa natin na kapag ka pinatupad na yung pong lockdown at yung checkpoint, ay tiyak na magkakaroon ng matinding traffic. Sapagkat sentido común kaya lahat ng sinasabi natin, nangyayari po, hindi dahil sa tayo ay manghuhula. Hindi rin dahil sa tayo ay magaling. Kung hindi, yun po sentido común mga kaibigan. Lalo-lalo na ngayon na ang gobyerno natin at ang ating bansa ay ngayon lang dumaan sa ganitong klase ng pagsubok, mga kaibigan. Kaya ang ating pamahalaan mukhang hindi masyadong napaghandaan, patupad lang sila ng patupad ng mga tuntunin. Subalit, mga kaibigan, hindi muna gaanong pinag-aralan bago ipatupad. Well, nandyan na ho yan mga kaibigan Wala ho tayong magagawa, wala na tayong magagawa mga kaibigan kung hindi ang sumunod na lang tayo sa mga ipinatutupad na tuntunin. Pero, kailangan din nating iparating sa gobyerno
yung mga epekto ng kanilang mga ipinatutupad na patakaran upang ang mga mamamayan ay hindi ho nalilito. Kasi unang-una, delikado na nga itong kalagayan natin, ang masama pa, nalilito ang tao dahil sa pangamba na sila ay magkakasakit, yun isang malaking problema na yun. Nahahaluan pa ho ng, ang nakakasama pa yung hindi mga masyadong pinag-aaralan munang mabuti kung ano ang dapat na gawin ng ating gobyerno, mga kaibigan, bago sila magpatupad. Halimbawa, kamukha nung checkpoint. Hindi ba ang kauna-unahang deklarasyon dyan lockdown tayo sa Metro Manila. Ang ibig sabihin, yung Metro Manila, yung buong Metro Manila, yun naka-lockdown sa mga borders nito o hangganan nito, yung mga boundaries nito, papasok at palabas sa mga katabi nating lalawigan. Halimbawa, ano ba mga katabi nating lalawigan? Ang ano ba ang hangganan ng mga ng Metro Manila? Nandiyan ang Rizal, nandiyan ang Laguna, nandiyan ang Cavite, nandiyan ang ano tinatawag dito? Yung ito, pakisagot mo lang yung pong hangganan ng ano pa ba yung hindi natin nabanggit? O lahat ng borders ng ating pong Metro Manila. Ang masama po, naglagay ng checkpoint, halimbawa dito sa south, papuntang Cavite, at palabas ng Cavite. Akalain ninyo isinelyo nila yung pong yung Cavitex dito sa toll gate ng Cavitex. Lintik po ang nangyari, di ba ganun din ang nangyari sa North Luzon Expressway, mga kaibigan. Hindi naman kinakailangang dun i-set up yung pong checkpoint. Napakarami kasing lalagusan mga kaibigan. Sasabihin nila, pwedeng magdaan ng tao kasi yung Cavite ngayon, meron silang daanan papunta rito sa Las Piñas banda, no? At saka pagitan ng Las Piñas at saka ng Alabang, Muntinlupa. May mga subdivision dyan, yung ang labas mo daang hari na. Di doon sila maglagay ng checkpoint. Hindi ba? Para hindi sila para hindi ho lahat, pati yung mga taga Las Piñas, halimbawa, magagaling dito, magagaling ng Parañaque, hindi ho napasama sana doon sa napakahabang pila. Kaya nagka-lechi-lechi po ang pagpapatupad. Talagang mauuwi sa basag ulo talaga yon. Lalo na nung unang araw ng pagpapatupad po niyan, mga kaibigan. Talagang ang patutunguhan nun magtatalo talaga ang daming puna. Ang nagsasagawa mismo nung pagkuha ng thermometer, mga kaibigan, nung yung itinututok na thermometer sa ulo, nagsasagawa pulis at saka militar Hindi naman sila doktor mga kaibigan. Dapat meron ding mga nakatalagang mga may kaugnayan sa sa ospital, katulad ng doktor o kaya ng mga nurse. Ang military ay nandoon lang para sa kaayusan. Hindi ho ba? Kaya nangyari, maraming kalituhan. At saka yung wala sa timing, yung pong mga pagpapatupad ng pagsuspinde sa mga transportation. Kaya ang nangyari po, yung ating mga kababayan, kawawa naman, napakaraming naglakad, mga kaibigan, hindi makasakay, inabot ng maghapon, nasa karsada. Yan nga ho dahil dyan sa maling mga pagpapatupad. Anyway, sabi ko nga, nandyan na ho yan, mga kaibigan. Kaya wala na tayong magagawa kung hindi. Wala rin naman tayong magagawa kasi kung ano gustong gawin ng gobyerno, yun ang ginagawa nila Nagkakaroon tuloy ng mga trial and error. Hindi natin ito sinasabi dahil para
batikusin ng gobyerno, kundi maiparating sa kanila. Malaman din naman nila kung ano ang epekto sa taong bayan ng mga pinatutupad nilang tuntunin. Halimbawa, ito, tatapatin ko na kayo, mga kaibigan. Alam ho ninyo, yaang ipinatutupad na kuwan ngayon, mga patakaran ng ating pamahalaan, parang parang baliwala. Ano ba ito? Naka-live pa ba ako? Hindi na. Hindi na yata Tignan mo nga ito kung naka-live pa ba ako. Okay po. Mga kaibigan, halimbawa, alam nyo kung ba tayo nagka-problema. Ngayon, may lockdown tayo. Yung lockdown, nanganak pa ng panibagong lockdown. Bukod sa lockdown ng Metro Manila, nag-lockdown na rin itong mga lungsod sa loob ng Metro Manila. Halimbawa, Las Piñas, hindi ka na pwedeng pumunta sa Parañaque. Yung Parañaque, hindi na pwedeng pumunta sa Las Piñas. Yan ang nangyari ngayon Nagka-leche-leche, mga kaibigan Ngayon, hindi ba lockdown dito ka lang naman talaga sa Metro Manila pupunta para hindi mapinsala yung mga dapat na gawin. At saka kung meron talagang, hindi naman masama yung pinatutupad ngayon, okay lang lahat yan okay lang sa atin Nando doon sa mga kwan sa pamamaraan tsaka yung timing, mga kaibigan. Yung timing na ng pagpapatupad nila. Halimbawa, kamukha nung yung pong mga papasakay ng eroplano na lalabas ng bansa. Akalain ninyo, pinagsamantalahan ng mga airlines, lalo na itong Philippine Airlines, mga kaibigan. Dahil po sa paniningil nila ng rebooking fee. Ayan o nangyari, mga kaibigan. Ano ba ito? Naka-live pa ba tayo? Yes po. Kasi iba nakikita ko rito sa kwan na lumalabas dito sa kwan sa ngayon, mga kaibigan, ang dami nagreklamo dahil sa exorbitant fees na sinisingil nila para sa rebooking ng mga ticket. Kaya nagwala yung ibang mga kababayan natin na paalis na sana ng bansa. Yun naman, yung mga residente yun sa ibang bansa, pero, asan ang gobyerno ron? Mga kaibigan, nasan po yung gobyerno natin doon? Bakit hindi nila kinastigo itong mga walang hiya rito sa Philippine Airlines? Narinig ko pa nagsasalita yung spokesperson nila na si Shelo Villaluna na walang sisingilin. Bakit naningil? Bago ho yun mga kaibigan, bago ho nangyari yung kuwan na yan, kasi biglang-bigla yung pagpapatupad binigyan lamang ng 72 hours, mga kaibigan. Di syempre nagkagulo dahil nga po hindi nila alam na bibiglain yung pong pagpapatupad ng ano ba tawag mo ron, yung pag-alis at pagpasok ng mga eroplano dito po sa ating bansa. Wala namang masama doon na gawin lahat yan. Alam nyo kung bakit nangyari lahat yan? Una, nangyari lahat yan sapagkat hindi ginawa ng gobyerno yung una nating mga sinasabi. Yung ating kayo, nalalaman nyo yung kayong mga nakasubaybay dito. Hindi nila agad ginawa yung mga bagay na yan. Halimbawa, yung pagsasara sa mga eskwela, sabi natin, di ba, gawing cluster, i-cluster nila yung pong mga yung pong suspension ng klase. Kung puro eskwela muna. At habang yon ay suspendido ang mga klase, dapat ay
ang ginawa nila, pag matatapos na yung suspension, yun namang ibang sektor, halimbawa mga negosyo naman. Pero habang nakasuspend, yung pong mga paaralan at kung ano-ano mang mga establishmento pa, dapat yun may activities na ginagawa ang gobyerno Di ba? Sabi nga natin, yung parang fumigation, yung disinfection ng mga facilities o yung mga lugar para masigurong malinis po yun at ligtas na puntahan ng mga tao. Hindi ko kasi nagawa kaagad yun. Inantay nila Dapat nung nakita na natin yung ginagawang hakbang ng Japanese. Yung mga Japanese kung ano yan maagap Ang katunayan ito, babalita ko sa inyo. Hindi pa nga lang kumpirmado. Pero ito ay nasa online news, balita. Na sinasabi nila na yung naimbentong gamot para sa ibang sakit noong 2014 ng bansang Hapon, nakakagamot daw dito sa COVID-19. Katunayan, yung pong mga pinainom nitong gamot na ito, 97% ang gumaling. Mamaya babasahin ko sa inyo yung balita. Pero tuloy tayo dito. Yun nga, ang unang pagkakamali ng gobyerno, nagyabang kaagad. Yung kayabangan ng nauna. Walaan niya yan kasi mainit dito sa Pilipinas. Ba't mo isipin yun? Hindi mo ba ang talagang pinakamabisang paraan? Yung prevention. Nung nakita mong naging mabilis ang pagkalat sa Japan, di ganun din dito, walang ipagkakaiba yun, sapagkat yung virus na yan, virus daw yung virus na yan, sabi ni Digong, yan hindi naman nakikita natin yan kung merong dumura dyan, naglagay ng laway dyan, nadikit yung laway niya, sipon niya riyan, na merong COVID, makikita mo ba yun? Yung naiwan dun yung coronavirus, kita ba yun? Hindi mo kita yun Ang kalaban mo rito, invisible. At yan, kahit makita mo, mahawakan mo ba yan? Hindi mo mahawakan yan Kasi, sasalin sa iyo yan, pag ginawakan mo yan. Di ba? Kailangan yan, bombahin mo. Di ba? Puksain mo ng pamuksa. Ngayon, ano pa naging pagkakamali ng gobyerno? Yun, nagpatupad, hindi pinag-aralan. Ngayon, medyo siyempre, ang daming issue ngayon, saan natin dadalhin yung mga, kung sakaling maging outbreak yan. Dapat anticipated mo yun Huwag mong anticipate na kahit meron kayong mga lockdown, may mga sarado lahat yan, hindi nakakalat. Paano? Katulad niya, sila Christopher De Leon na sinasabi, nagpositibo. Sino pa ba yung isa? Si Subiri. Pero yan pareho walang sintomas. Pareho walang sintomas. Pero nung magpa-test, siguro dapat magpa-testing sila ulit. Kasi baka mamaya yung ginawang testing sa kanila hindi accurate Di ba? Yun, para sa atin yun Naalala ko tuloy si Erap. Dapat meron second opinion. Si Erap noon di ba, nagpagamot. Itong ubo ko na to, hindi ko COVID ito. Ito dati na kasi ninigarilyo tayo Wala pa yung COVID na lagi talaga ako inuubo at lagi ako sinisipon. Ngayon, mga kaibigan, ito si Erap, minsan nagpunta raw sa Amerika. Nagpa-check up siya sa doktor. Ngayon, pinatuwad si Erap. Tapos sinubad yung pantalon. Piningir ng doktor sa puwet si Erap napasigaw si Erap sa sakit Aray! Anya. Ganun. Masakit, sabi niya ganun. Masakit ba? Sige. Ano naman, ditinesting ng doktor. Sabi ng doktor negative. Diba? Talaga, negative. This time, you repeat. Sabi niya ganun. You repeat.
Alin, yung sa puwet? Oo, you repeat. Kanina nasaktan ka na eh. Ba't ulitin pa natin, sabi ng doktor. Because I need the second opinion. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, eto. Ang gobyerno natin, medyo tagilid tayo. Kaya tayo mga mamamayan, wala tayong magagawa kung hindi ikulong na rin natin yung sarili natin. Sumunod na lang tayo. Wala naman tayong pupuntahan eh. Lahat yan, mangyayari yan eh. Sumuway ka, mangyayari din yan. Di ba? Ang laban nga natin dito eh, sa ganitong klase ng gobyerno natin, mga kaibigan, ang pinakalaban lang natin dito, alam nyo kung ano? Swertihan. Pag pinalad ka na malagpasan natin to dahil walang makapagsasabi sa atin eh. Walang magaling ngayon. Walang makapangyarihan ngayon. Walang makwarta ngayon. Nakita ninyo ang mga mayayaman, nagkakasakit niyan, mga kaibigan. Wala eh. Wala tayong tatakasan. Isa lang ang pag-asa natin dito, yung itaas lang. Yan, diyan kayo dapat nakatingin. Diyan nyo ibigay ang pag-asa nyo. Yan, ito, leksyon na to ha. Malagpasan man natin itong krisis na ito sa buong mundo. Saan man kayo naroon. Saan man tayo naroon. Makalagpas man tayo dito, mga kaibigan. Sana maging leksyon ito sa mga mayayabang, sa mga walang hiya, masisiba sa kwarta, hindi ba? Maging leksyon to. Kasi yung kwarta nyo, pag kinapitan ka niyan, hindi mo na alam kung gagaling ka pa o mamamatay ka na. Hindi ba? Wala nakakatiyak eh. Hanggat walang gamot. Itong sinasabi natin kanina, na tungkol sa Japan, na naka-invent, meron na silang dati ng gamot pala, na yung ano ba tawag mo rito? Nakakagamot niyan. Mga kaibigan. Pero ito, hindi pa kumpirmado rin natin. Walang official announcement. Di ba? Pero yung mga balitang ganyan, positive yan eh. Positive na balita yan. Kaya makatutulong yan para kumalma tayo. Kasi yung stress, kapag ikaw, tatapatin ko kayo, mga kaibigan. Habang nandito ako sa bahay, ilang araw. Alam niyo naman, dati naman ako may sinisipon ako dati. Ako, alam ko pa kung paano ako sisipunin eh. Bago ako sipunin, sumasakit ang bato ko. Yan ang kasi may allergy ako sa sipon. May ubo ko dahil smoker's cup yan, mga kaibigan. Nasaan ba ako? Ito, yung inuubo ka, sinisipong ka. Hindi naman mo inuubo ka, sinisipong ka. Nabanggit naman na rin natin to sa nakaraan. Yan sintomas. Hindi totoo yan eh. Bakit si Subiri? Bakit si Christopher De Leon? Meron ding mga inubo. Nagpatingin sa doktor. Inubo, sinipon, nilagnat. Hindi naman daw corona. Wala sila, hindi sila positive. Negative ang nagresulta sa kanila. So, walang makapagsasabi. Dito ho, ngayon, lahat ng tao sa mundo ngayon, pantay-pantay na tayo. Ito lang yung mga... Kaya dapat ito matauhan itong mga walang ya eh. Pero imbis na matauhan, tuloy pa rin ang kawalang yaan eh. Pati ito, winawalang hiya pa rin. Isipin ninyo, dyan sa Maynila, yung tarantadong pastor dyan, na congressman din, isipin ninyo, ang kapal ng mukha niyan, si Abante, tsaka yung anak, ang pangalan, Princess, konsehal naman sa Maynila. Ito yung ito yung papunta sana ng Saudi Arabia, hindi pinapunta ron, hindi pinapasok, hindi pinasakay ng aeroplano. Alam ba ninyo, trending sa social media yung larawan ng kanilang nilang mag-ama, na yung litrato nila na katulad nung ginagawa nilang panluloko tuwing eleksyon, di ba?
mamimigay, nandun yung poster, di ba? Eto, bumili yata sila ng galong-galon na alcohol para ipamigay sa kanilang mga constituent. Pero dinikita nila ng pagmumukha nilang mag-ama. At ang lalaki ng mga pangalan nila nandoon. Parang eleksyon ang ginawa ng mga walang yang ito. Isipin mo, wala makapagsabi kung ang sangkatauhan ngayon ay malilipol na o hindi. Wala makapagsabi niyan eh. Mga kaibigan, nagagawa mo pa yan, naisip mo pang gawin yun. Hindi ka nalang mamigay unang-una. Titiyakin natin, hindi naman nila pera yan eh. Di ba? Hindi nila pera yan eh. Pera din ng taong bayan yan eh. Pero gusto nila na pati dito sa ganitong klase ng kalamidad, mga kaibigan, gusto nila tumanaw ng utang na loob sa kanila, mga mahihirap na, lalo na yung walang mabili kahit may pambili. O kaya naman, talagang walang maipambibili. Pero kailangan din nila yun, mga kaibigan. Hindi ba? Gusto nila lahat yan tanawing utang na loob sa kanila para pastor pa naturingan yan kundi walang hiya yan, mga kaibigan. Matinong tao ba yan? Dito naman sa Las Piñas, baka kalain ninyo. Ito si si Aguilar. Pinabura yung yung kumalat na video kanina. Nagpatawag pala ng mga tao yan dyan sa munisipyo, sa City Hall. Tapos namigay doon. Pinapunta mo lahat yung tao ron pinaku-quarantine yan. Siya pa nga unang-unang nagpatupad na walang lalabas ng Las Piñas. Dito ka lang sa Las Piñas. Siya unang-unang yan Pagkatas ginawa niya yung pinagsama-sama niya ron yung tao. Mga kaibigan. Ewan ko itong mga politikong ito. Ito naman si Abante, dinandun yung mukha niya ron sa galong-galon na alcohol. Hindi naman nabibigay ng tigi-tigisang galon yun. Magbubuhos lang ng tingko-konti yan. Kumuha kayo ng ng lalagyan ninyo. Siguro yung garapa. Garapa, maliliit na bote. Sasalinan nila ng konting alcohol. Ang laki ng mukha nila ron. Di ba? Baka sumunod na gawin ito yung face mask, magpagawa yan, nandun yung mukha nila. Kaya lahat ng tao magiging kamukha niya. Ang pangit nun, mga kaibigan. Di ba? Di lahat ng tao, pangit ngayon. Pagka nagsuot lalo sa 6th District. Pag napunta ka sa 6th District, nagpagawa halimbawa itong si Si Abante, yung mag-ama. Nagpagawa ng face mask, tapos pinalagay yung litrato nila. Papangit. Di ba may mga sinusuot ngayon na yung sa mukha, yung mukha din ng nando, nakatawa, di ba, mga nakagano. Malay nyo, mapakinggan tayo ngayon ni Abante, magpagawa kang face mask, lagay nyo yung mukha nyo mag-amaron, o kaya mukha mo ba? Para pumangit lahat ng taga Maynila. Maging kamukha mo lahat, Mariose po. Tayo, ito. Pagkukulang ng gobyerno, sabihin ko sa inyo, dito magkakaalaman talaga yun. Ang gobyerno, ang mga nasa gobyerno natin, nasanay sila na walang ginagawa. Nasanay sila sa pagpapatupad ng kung ano-ano na hindi nila pag-aaksaya ng panahon ang isang programa, ang isang project nang hindi sila magkakapera. Kailan sa lahat ng gagawin nila, ang usapan lagi may pera. Nasanay lahat yan. Umpisa mo sa nasa taas hanggang dun sa nasa baba. Customs, immigration, lahat yan. Walang transaksyon dyan na hindi namagitan ay pera. Wala silang ginagawa. Sanay sila nung mga pabanjing-banjing lang. So ngayon, dumating itong isang malaking problema
lalo't hindi tayo nakahanda. Eh yung pagdedeklara ng China lang dito sa Pilipinas, yun na lang ang iniintay nating pwedeng mangyari. Na pagka yung ginawa nila, mga kaibigan, yun na lang eh. Kasi nandito na sila lahat, di ba? Ngayon, doon sa gobyerno natin, bakit mali-mali ang mga implementasyon? Hindi maintindihan, malabo, ang dahil naguguluhan. At saka ngayon, naka-lockdown tayo, pero nakita nyo ba may nagdi-disinfect ba? Meron bang lumalabas ba yung mga bombero, yung mga tangke ng tubig para magbomba sa kapaligiran? O kaya may mga gamot na ini-spray para patayin niyang, o kaya malipol yung mga mikrobyo, mga kaibigan. Wala. At tayong ginagawa. Kaya, sila, mga kaibigan, dito sa, ano tawag mo rito? Dito sa nangyayaring ito, sa atin, ang gobyerno, nasanay nang walang ginagawa. Ngayon, biglang-bigla itong problema, pumutok. Nataranta sila. Hindi nila alam ang gagawin. Kasi hindi sila marunong makinig sa tao. Lahat naman ng gustuhin nila, may magagawa ba tayo? Matagal ko na sinasabi, wala tayong magagawa. Kasi lahat ng gusto nito, ang pag-asa lang natin, matapos na lahat itong problemang ito, pagkatapos, bago dumating yung 2022, yun lang ang pagkakataon natin. Makapamili tayo ng panibagong liderato. Wala tayong naasahan dito. Ito na yung pinaka malaking pagsubok na hindi wala sa atin ang nakasisiguro kung sino sa atin ang pagkatapos na dumaan itong salot na ito, buhay pa tayo. Ang nakababahala kasi sa kalagayan natin, hindi katulad, tingnan ninyo yung mga ginagawa sa ibang bansa. Nagla-lockdown sila, pero meron silang ginagawa. Dito wala, utos lang ng utos. Oy, military, punta kayo doon. Dinando na sila. Tingnan nyo, thermometer. Kung merong isipin mo, ang dami nun. Mas masahol pa sa EDSA nangyari. Hindi ba? Nangyari sa NLEX, nangyari sa dito, sa lahat ng expressway. Lalo ngayon, ang balita, sarado raw yung mga skyway. Ewan ko. Mga kaibigan, yung mga hindi muna dapat gawin, ginawa sinabay-sabay Gusto akala nila sa pamamagitan ng pagsabay-sabay, biglain nila, sara na natin yan, wala na akala nila, malulunasan yung problema. Bakit tumataas yung bilang? Mga kaibigan, obserbahan nyo doon sa bilang ng tatamaan nitong sa atin after na ipatupad ng gobyerno lahat yung kanilang mga pinatupad ngayon, mga lockdown na yan, pagsasara sa lahat. Okay lang yan sa akin okay lang yan. Kung lahat ng yan sinimulang gawin noong wala pang pumuputok. Kasi kayo saksi, isang buwan at mahigit kalahati, na gabi-gabi natin binobomba sila, na kumilos na. Ang gawin natin pattern sa pagkilos natin, yung signal, yung hudyat, para tayo kumilos, yung ginawa sa Japan. Kasi sa Japan, nabigla sila Yun ang napansin natin doon Dahil biglang dumami. Sa Italy, ganun din, biglang dumami. Kaya lahat nung ginawa sa Italy, kita ninyo, too late the hero. Bakit? Kumalat na nag-lockdown nga sila, pero hindi nila inagapan. Inantay nila na magkaroon ng outbreak. Siguro, wala silang paniwala nila, dito nang galing sa China yan, malayo-layo yung kanila. Tayo pwedeng mauna. Hindi ba? Yung pa nga isa, kaya dapat una pang pinatupad yung mga suspension sa lahat. Pero hindi namang napakatagal. 'Di ba? Hindi magiging matagal
ang pagsuspinde kung inagapan. Oh. Eh wala eh. Ito pang mga nasa gobyerno, hindi sanay sa niya yung ganyang calamity. Kung tutuusin ninyo itong nangyayari ngayon, paano nila tutugunan yan? Di wala nga tayong nababalitaan eh. Kasama naman silang mamamatay din. Yung mga doktor na sinasabi sa inyo, di ba, walang nagbo-volunteer, tayong nababalitaan hanggang ngayon sa mga yan para tumulong sa ating mga kababayan, makipag-ugnayan, makipag-coordinate sa gobyerno. Wala eh. Wala tayong nakikitang ganyan eh. Na pagsisikap o yung initiative sa panig nitong mga manggagamot. Kasi ngayon sila kailangan natin, mga kaibigan, di ba? Ngayon, marami ang hindi makapagtatrabaho. Nung una rin, sinabi natin, kung ipatutupad yan, ang problema dyan, hindi siyempre, ikaw ang gobyerno. Yung problema, dapat, alam mo, solusyon lagi. O kaya, pinag-iisipan mo lagi yung solusyon. Napakarami na nating mga tinalakay sa programa natin. Kung ang gobyerno lang nakinig, mga kaibigan, wala sanang gaanong magiging pangamba ang taong bayan. Wala sigurong gaanong pagkabahala sa panig ng taong bayan, mga kaibigan, anong nangyari? Naka-live pa ba tayo? Bakit bumaliktad na yun? Okay po dito. Ha? Oh, naka-live naman ako dito. Bakit tayo nagkaroon ng ganyan? Hello po. Ha? Hello po. Oh. Mga kaibigan, ngayon, teka, check lang ho natin yung ating signal dun sa ating impilan. Medyo nawala yata tayo dun eh. Ha? Ano sabi? Tuloy pa ba tayo? Ha? Okay. Tuloy naman yan eh. Ba't tatapusin mo? Ha? Sandali lang ho ha. Wait na. Hindi ko alam kung tayo'y naririnig pa. Baka ho pwede kayo magbigay ng feedback, mga kaibigan. Ngayon, ako naman nananawagan din sa ating mga kababayan. Wala ho tayong maasahan tulong, itaas lang eh. Yun lang ang pwedeng tumulong sa atin ngayon. O asahan natin. Walang iba, ha? Sila po yung nawalan. Ngayon, Sa tawag ko po. diretso ang aking live, ha? Pero dun sa TV, wala na ako. Sila po yung nawalan. Ha? Sila po yung... Isa sa matagal na ho nating sinasabi nung araw pa, yung ating food security. Wala tayo niyan. Sapagkat ngayon, maraming magugutom eh. Lalo na yung mga arawan ng trabaho na sinasabi nga natin, cluster by cluster. O halimbawa, pagdating dun sa mga pampasaherong sasakyan, patigil muna yan, ilang araw. Diba? Ang problema, kung patitigil mo yan, maraming magugutom. Bukod dun sa mga driver, kasi arawan ang kita niya, kung hindi sila magtatrabaho sa isang araw, wala rin silang kakainin ang kanilang pamilya sa isang araw. Dapat pinagandaan ng gobyerno yun. Hindi natin sinasabi yun para sa ano pa man, kundi dapat yun yung queuing yun yung signal yun yung hudyat para maisip ng gobyerno. O nga pala, no, paano yan pagka dapat paghandaan na natin
O, magdadala tayo ng pagkain sa kanila, di ba? Paano tatakbo yan, ha? Sila po yung wala. Oo. Dino-double check po nila. Oo. Wala pala tayo. Dito po, pero dito meron. Oo. Wala daw ho sa kwan eh. Sa ating himpilan eh. Paano yan? Makakabalik pa ba tayo? Inaayos daw po niya. Oo. Ngayon, ang sinasabi ko ho, mga kaibigan, wala tayong ginawa ang administrasyon Meron po, meron. patungkol dun sa kwan, sa food security. Di ba? Yung food security natin, kwan hindi pinaghandaan ng administrasyon. Hindi tinulungan ng mga magsasaka na magtanim. Umasa itong kasalukuyang administrasyon sa importation. Di ba yung sinasabi namin yan dito sa programa natin? Kailangan nating tulungan ang sarili nating mga magsasaka. Kasi po, dadating ang sandali. Kung papaano sabi pa nga natin, kung dumating ang sandali, na may mangyaring ganito, katulad to, nangyari. Ang sinasabi ko nga nun paano kung dumating ang sandali na hindi na tayo bigyan ng pagkain kasi kailangan nila. Kaysa pagbilan tayo ng pagkain, o lalo ngayon, lockdown lahat ng bansa Di ba? Nagla-lockdown lahat ng bansa. Ano kakanin nung walang tanim? Ano kakanin nung walang produksyon? Siyempre, bibigay ba nila habang meron bang kalamidad available ang bibilin mong pagkain sa kanila? Siyempre, mag-hold sila ng kanilang sariling pagkain. Di ba? Para sa sarili nilang mamamayan. Yun, hindi nila ginawa yun mga kaibigan tagal na natin sinabi noon. Umasa sa importasyon ng bigas. Imbes na tinulungan yung ating mga magsasaka. Lahat na lang ng klase ng pagkain ay ang ginagawa ay ini-import natin. Kasi smuggling yun, may kita ron Maraming makikinabang. Sabi ko nga sa inyo, pinakamalaking racket sa importasyon yung bigas. Kaya diniscourage pa nila yung mga magsasaka natin na magsipagtanim. Kabaliktaran ang ginawa ni Marcos, kaya huwag kayo maniniwala na ito, ginawa ni Marcos. Ginagamit niya lang si Marcos. Kasi alam niya na may mga tama at magagandang ginawa si Marcos. Nagka-cash in lang sila doon. Pero hindi totoo na pwede mo silang ikumpara kay Marcos. Tandaan nyo yan. Totoo lang. Di ba nung isang nakaraang linggo, may nagdating ang mga gulay. Pumarada yata dyan sila, mga sasakyan. Ipinarada nila yung kanilang gulay mula sa sa Mountain Province Kasi nasisira na. Pinagbibili na nila kahit magkano para lang pagkakitaan ng konti. Ngayon, hindi sana mangyayari yun kung binawi nila yung food terminal na itinayo ni Marcos. Nakita ninyo, ang vision ni Marcos, napakaganda. Hindi nila kayang tumbasan Ito, wala tayong nakitang naipagawa dito, kundi bunganga sa panahon ni Marcos, yung FTI, ano ginawa dyan? Di ba binenta yan sa mga nakarang administrasyon? Pinagbili. Sipin ninyo, yung pinagawa ni Marcos talaga yun para ang tao hindi magkulang sa pagkain. At yung mga produkto hindi mabulok.
meron tayong imbakan ng napakalaking imbakan ng pagkain na hindi magugutom sana ang mga Pilipino. Lalo na kapag ka merong ganitong sitwasyon, mga kaibigan, na hindi mo alam kung kailan darating. Paano hindi kayo mga Diyos? Huwag niyo ipapalagay na wala. Dapat, lagi niyong ipapalagay, paano kung dumating yung ganun. Di ba? O, katulad doon sa pagkain na sinasabi natin, yung bigas. Paano kung merong isang kalamidad o kamukha niya, nangyari yan? Eh, siyempre, imbes na magbenta sila sa iyo ngayon ng bigas, pagbibilang ka ba nila ngayon ng bigas? Tanong ko sa iyo. Unahin nila muna yung sarili nila. Dahil wala nakakaalam kung hanggang kailan yan. Itong nangyayaring salot ngayon sa mundo na inimbento ng mga incheck, mga kaibigan. Sipin ninyo, ngayon, sinasabi niya may pagkain. Hanggang kailan yan? Gaano ba karami yung pagkakakitaan pa ng mga negosyante yan eh. Hindi katulad kay Marcos noon, di ba? Kinukwento nga namin sa inyo. For a while, pila ang bigas. Pagbibilang nga, meron pa nga may mais, di ko nga makain kahit maliit ako eh. May halong mais eh. Mabuti na lang ako, may mga kamag-anak kami sa probinsya, nakaalala sa amin. Dinalaw kami, dinalang kami ng bigas. Kung hindi kami makakain ng bigas. Kasi noon eh, darating yung truck sa barangay. Papipilahin ako ng nanay ko. Bumili ka ng 3 kilo, ganyan, 2 kilo. Ayun pala, minsan may halong mais. Bibilin mo rin, pero isasahin mo, hindi naman makain. Ngayon, sandali lang yun eh. Dahil dun sa programa ni Marcos na Masagana 99. Pagkatapos nun, dumagsa ang bigas. Napakasasarap na bigas. Walang bukbok. Wala yun, di uso nung araw yung bukbok. Nauso yung nung wala na si Marcos. Di ba pati nung nabalitaan niya ng ibang mga bansa dito sa Asia, nagpadala sila ng kanilang mga mamamayan para pag-aralan yung ginawa dito sa panahon ni Marcos. Nag-aral sila dyan sa Los Baños. Kamukat-mukat mo, nung wala na si Marcos, tayo na ngayon ang nag-i-import ng bigas. May bukbok pang kasama. Di ba? Paano? Malaking pagkakitaan. Sipin ninyo, metric tons ang pinag-uusapan dyan. Ilang milyong metric tons yan. Kumita lang sila ng magkano? Magkano sa 1 metric ton? Sabihin mo na lang ilang libong dolyar. Milyong metric tons yan eh. Mga kaibigan, bakit hindi nila pipiliin na magpa-import na lang ng bigas kaysa tulungan ng sarili natin magsasaka? Yan ang mali natin, mga kaibigan. Pati yung pagkakabenta nung food terminal. Di ba? Maling-mali yun. Wala ngayon tayong pondo. Di ba? Kung yan, nangyari yan na meron tayong FTI. Ang tao, walang ikababahala ang tao. Mapapakain ng gobyerno ang buong Pilipinas. Kayang pakiinis sa laki ng food terminal na yun. Naimbakan ng pagkain, hindi masisira ang pagkain dahil refrigerated yun. Mga kaibigan, may mga talaga ron na mga pagkain pag inilagay mo ron, kahit nabubulok, hindi siya masisira. Pwede mong itabi yung pagkain doon. Wala, binenta. Pinagkapirahan yan. Lahat dito gusto ibenta, mga kaibigan. Di ba nung una pa lang, pag-upo pa lang ni Presidente Duterte, ano sinasabi ko? Unahin mo yung kapakanan ng tao. Kundi pati yung mga ninuno niyan, dumakila sa'yo. Ano mga unahin mo? Hindi natin sinasabi no na
gawin mong maginhawa buhay ng mga Pilipino. Sabi natin, gawin mong magaang ang buhay ng Pilipino kamukha sa panahon ni Marcos. Wala yung mga water utilities. Tinan mo nangyari. Nakipag-away ka riyan, pinagmumura mo yan. Sabi, sasampalin. Nasampal ba? Hindi. Pinapupunta nga sa palasyo, di ba? At ngayon, nakikiusap siya, iset aside na yung... Tama naman yung ginawa. Sana noon pa, hindi mo na ginawa yun. Kasi presidente ka eh. Ha? Hindi naman sinasabi presidente, dapat nagmumure. Dapat ang presidente, statesman. Eh, hindi niya ako, ganito. Eh, magbago ka. Baguhin mo yung sarili mo. Di ba? Eh, wala. Eh, yun nga sinasabi natin, kung ang lahat ng mga pinanukala natin, iminumungkahi na sa programan to, pinakinggan lang nila, hindi sila magkakamali eh. Mga kaibigan eh. Kasi tayo, hindi naman ako namamartido eh. Pumipili ako ng tao, kung sa inaakala ko ha. Eh dito nga, inakala ko eh, nagkamali na naman tayo ng inakala. Eh, lahat naman tayo nagkakamali ng akala eh. Di ba? Ganun naman lagi. Oh. Ngayon, ang mahirap para sa siraulo yan. Ang mahirap sa ang loko-loko, mas mabuti yung loko-loko na alam niya, loko-loko siya. Ang masama sa loko-loko, pag hindi niya alam na loko-loko siya. Yun ang masama, mga kaibigan.